May grupo ng mga siyentipiko na may plano na sa unang tingin parang kalokohan. Pag-drill pababa sa loob mismo ng isang aktibong bulkan, diretso sa silid ng magma. Oo, magma. Yung kumukulong bato sa ilalim ng lupa. Hindi sila nagbibiro. Hindi rin ito eksena mula sa pelikula. Totoong proyekto ito at totoo rin ng panganib. Pero teka, bakit nga ba nila gustong gawin to? Gusto ba nilang pasabugin ng bulkan? May hinahanap ba silang kayamanan sa ilalim? Ang totoo niyan, may mas malalim silang dahilan. Ang proyekto ay tinatawag na Iceland Deep Drilling Project at para sa kanila, posibleng ito ang susi sa kinabukasan ng enerhiya ng buong mundo. Dito sa Iceland, ang tukso ng siyensya at ang panganib ng kalikasan ay magkasabay na hinaharap. Sa lugar na ito, ang pagsilip sa ilalim ng lupa ay hindi lang basta curiosity. Isa itong scientific na pakikipagsapalaran. Oo, nakakatakot, risky. Pero kung magtagumpay, ang gantimpala ay maaaring magbago ng takbo ng teknolohiya at enerhiya. Ngunit paano nga ba ginagawa ang pag-drill sa isang bulkan? At higit sa lahat, bakit kailangan? Hindi ba't parang suicide mission ang pumasok sa tiyan ng isang bulkan? Tanong ng marami, hindi ba delikado yan, baka mapasabog pa yung buong lugar? At totoo, wala pang matagumpay na proyekto sa kasaysayan na umabot sa magma chamber ng isang aktibong bulkan. Hanggang ngayon, target ng grupo ang bulkan sa hilagang silangan ng Iceland na tinatawag na Krafla. Sa taong 2026, dito inaasahang magsisimula ang kauna-unahang matagumpay na pagsilip sa loob ng silid ng magma. Pero bago tayong magpatuloy ay paki-like at subscribe naman po. Malaking bagay na po yan sa aming mga content creator. Salamat po. At ngayon, balik na tayo sa video. Para sa mga siyentipiko, ito na ang simula ng bagong yugto sa larangan ng agham. Isipin mo to, sa halip na umiwas sa bulkan, lalapitan nila. At hindi lang basta lalapitan, bubutasin pa ito. Diretso sa pinakamainit at pinakapeligrosong bahagi nito. Hindi para sumikat, hindi para sumubok lang ng kakaiba. Ang tunay na layunin, makakuha ng aktual na data mula sa loob. Gaano kainit, gaano kataas ang pressure at paano talaga gumagalaw ang magma sa ilalim ng lupa. Pero para mas maintindihan natin kung bakit Iceland ang napili para sa proyektong ito, silipin muna natin kung ano nga ba ang meron sa bansang to. Iceland, isang malamig na lugar sa hilagang bahagi ng mundo, halos wala kang makikitang puno. Pero maraming bahagi ng lupa nila ay mainit. May mga swimming pool sa labas na kahit taglamig, pinupuntahan pa rin ng mga tao. Hindi dahil may heater, kundi dahil literal na may mainit na tubig mula sa ilalim ng lupa. Isang magandang halimbawa niyan ay ang tinatawag nilang Secret Lagoon, ang pinakamatandang swimming pool sa buong bansa. Mula pa noong 1991 naliligo na dito ang mga tao. Kahit nagyeyelo na ang paligid, mainit ang tubig dahil may mga natural na geyser at hot spring malapit sa pool. Parang magic? Hindi. Pure science po yan. Ang tanong, bakit nga ba ganito kainit ang ilalim ng lupa sa Iceland? Bakit parang mas madaling makaabot sa gitna ng mundo dito kaysa sa ibang parte ng planeta? Ang sikreto, nasa ilalim mismo ng Iceland. Dito kasi nagtatagpo ang dalawang dambuhalang tectonic plates, ang Eurasian at ang North American plate. Araw-araw dahan-dahan silang naghihiwalay. At dahil sa puwang na yon, umaakyat ang mga bato mula sa kailaliman ng mundo. Kapag umaakyat ang batong galing mantle, bumababa ang pressure. At kapag bumaba ang pressure, nagsisimula itong matunaw. Dito nabubuo ang magma, yung parang kumukulong lava na. Kapag umabot sa ibabaw, ay nagiging pagsabog ng bulkan. Kapag hindi na kaya ng pressure sa ilalim, puputok ganunin ang bulkan. At dahil milyon-milyong taon ng ganito ang nangyayari, unti-unting naipon ang mga lava, bato at abo hanggang mabuo ang mismong lupain ng Iceland. Kaya kung tutuusin, ang buong bansa na ito ay bunga ng sunod-sunod na pagsabog ng bulkan sa loob ng napakahabang panahon. Hindi na nakapagtataka kung bakit perpektong lugar ito para sa mga siyentipikong gustong unawain ang ilalim ng ating planeta. Gamit ang siyensya, tapang at isang napakamapanganib na misyon. At habang sinusubukan nilang butasin ang pinakainit na bahagi ng Earth's crust, hindi lang tanong kung kakayanin ba nila. Mas mahalaga, anong klase ng enerhiya, teknolohiya at karunungan ang maaaring makuha natin mula sa loob ng isang bulkan.
Kaya naman hindi na nakakagulat kung bakit napili ng mga siyentipiko ang bulkan ng Krafla bilang target ng kanilang matinding misyon. Isa ito sa mga pinakaaktibong bulkan sa buong Iceland. Mula taong 1975 hanggang 1984, 9 na beses itong sumabog, parang paulit-ulit na paghinga ng lupa. Dahil sa dalas ng mga pagsabog, napakaraming seismic data ang nakuha ng mga researcher at gamit ang mga pagyanig na-triangulate nila kung nasaan ang mismong magma chamber. Ayon sa kanilang obserbasyon, kinatayang nasa 1.2 miles sa ilalim ng kaldera ang lokasyon nito. May geothermal plant na sa Krafla simula pa noong late 1970s. Pero kahit may 33 boreholes na na-drill, wala pa ni isa ang umabot sa mismong magma. Noon, hanggang init lang ang naaabot nila. Pero ngayon dahil alam na nila ang eksaktong lokasyon ng magma chamber, handa na silang bumuta sa tamang lugar. Pero bago pa man nila marating ang lalim na yan, may isang napakahalagang tanong. Ano ang mangyayari kapag ang drill ay tumama mismo sa kumukulong magma? Balik tayo sa nangyari noong 2008. Sinimulan ng Landsvirkjun, ang pangunahing power company sa Iceland, ang pagdrill sa geothermal plant ng Krafla. Target nilang umabot sa lalim na 4,000 meters o katumbas ng 13,000 feet kung saan inaasahan nilang matatagpuan ang magma. Pero pagdating sa bandang 2,000 meters pa lang, mga 6,500 feet, bigla na lang bumulusok ang drill ng halos 100 meters. Nang subukan nilang iangat ito, nahirapan silang hilahin pabalik. Ang dahilan, may obsidian, isang napakatigas na uri ng volcanic glass na bumara sa butas. Ibig sabihin, nabasag ng drill ang gilid ng magma chamber. At nang pumasok ang molten rock, agad itong tumigas at nagsilbing natural na selyo sa butas. Ang resulta, sarado agad ang lagusan. Walang sample, walang datos, sayang ang lahat. Ito ang isa sa pinakamalalaking hamon sa ganitong klaseng proyekto. Ang sobrang init, ang temperatura sa loob ay sapat na para tunawin ang kahit anong normal na kagamitan. Pero may naisip na diskarte ang mga siyentipiko. Imbes na dumiretso agad sa magma, plano nilang paunahan ito. Gamit ang controlled cooling sa harap ng drill upang patigasin muna ang magma at gumawa ng parang protective sack na gawa sa obsidian. Ang ideya, kapag tumigas ang magma sa unahan, magsisilbi itong pananggalang sa drill habang patuloy itong bumaba. Matalino, pero hindi ibig sabihin ay ligtas na. Dahil ang pinaka-obvious na panganib sa lahat ng ito ay yung posibilidad na mapasabog nila ang buong bulkan. Kapag umaakyat ang magma, bumababa ang pressure. At habang bumababa ang pressure, lumalabas ang mga gas na dating nakatago sa loob. Parang soft drinks na binuksan ng biglaan. Bumubulwak. Kapag masyadong mabilis ang pagbaba ng pressure, maaaring sumabog ng mas marahas ang bulkan. At kapag nakarating sa ibabaw, ang magma ay pwedeng pumutok sa maliliit na tipak. Ito ang tinatawag na ash. Hindi usok ito ha. Volcanic ash ay parang malapulbong bato, halu-halong abo at gas. Kapag pinalipad ito ng pagsabog, tumataas ito ng libo-libong talampakan sa ere at bumubuo ng ash cloud. Maganda sa mata pero delikado, lalo na sa mga eroplano. Ang microscopic ash particles ay pwedeng sirain ng turbofan engines ng mga jet. Kapag pumasok sa makina, pwede itong bumara, mag-overheat at ikalunod ng buong eroplano. Tulad na lang ng nangyari noong 2010. Pumutok ang bulkan na Eyjafjallajökull at ang ash cloud nito umabot sa buong Europe. Kanselado ang mga biyahe sa himpapawid. Libo-libong pasahero ang stranded. May mga grocery sa ibang bansa na literal na naubusan ng paninda dahil hindi makalipad ang mga kargamento. Mas matindi pa ang insidente noong 1989. Isang British Airways flight mula London papuntang Auckland ang lumipad nang hindi sinasadyang dumiretso sa isang ash cloud mula sa Mount Galunggung sa Indonesia. Nawalan ng power ang lahat ng 4 na makina. Sa kabutihang palad, naiglide ito ng piloto at ligtas na nakalapag. Pero kung hindi, siguradong trahedya ang nangyari. At hindi lang aviation ang pinapahinto ng ash cloud, pati ang buong klima ng mundo pwedeng maapektuhan. Mahigit 52 million years ago, sabay-sabay na pumutok ang napakaraming bulkan sa tinatawag na Siberian Traps. Nagpakawala ito ng napakaraming ash at toxic gases sa atmosphere, sapat para hadlangan ng sinag ng araw sa buong planeta. Ang epekto, mass extinction. 70% ng mga nilalang sa dagat ang namatay. 70% ng hayop sa lupa, tuluyan ng naglaho. Ganito kalaki ang pwedeng maging epekto ng magma at ng isang sablay na drill.
Kaya habang humahanga tayo sa tapang at talino ng mga siyentipikong ito, hindi rin natin pwedeng isantabi ang bigat ng kanilang ginagawa. Isang pagkakamali lang at pwedeng gisingin ng isang halimaw na matagal nang natutulog sa kailaliman ng lupa. Balik tayo sa Krafla. Ang tanong, ligtas ba talaga ang mag-drill doon? Sa kasalukuyan, masasabi nating mas kontrolado na ang sitwasyon. Ang magma na nasa ilalim ng Krafla ay malamang na mas matanda na. At dahil dito, mas kakaunti ang gas na taglay nito. Ibig sabihin mas mababa ang tsansa ng marahas na pagsabog at halos imposibleng makabuo ito ng ash cloud. Dahil dito mas naging ideal ang Krafla, hindi lang bilang paksa ng scientific research, kundi bilang safe zone para sa isang eksperimento na napaka-ambisyoso. Oo, may panganib pa rin. Hindi ito zero risk. Pero kung ikukumpara sa ibang aktibong bulkan, mas kalmado ito at mas predictable. Ngayon kung ganito kataas ang peligro, bakit nga ba patuloy pa rin silang nagbubutas sa ilalim ng bulkan? Ang sagot, geothermal energy. Ngayong naiintindihan na natin ang kakaibang geological setup ng Iceland, makikita rin natin ang yaman na nakatago sa ilalim ng lupa nito. Init na galing mismo sa mga magma chamber. Init na sapat para painitin at pagandahin ang buong bansa, mula bahay hanggang gusali. At ang mga Icelander, hindi nagpapalampas ng oportunidad. Hinuhukay nila ang enerhiya sa ilalim ng lupa, literal. Pero teka lang, hindi ito bagong konsepto. Matagal na nang ginagamit ng Iceland ang geothermal energy bilang pangunahing pinagkukunan ng kuryente, malinis, sustainable, at hindi umaasa sa araw o hangin. Kahit anong panahon, kahit taglamig, palaging may init sa ilalim ng lupa. Karaniwan kinukuha ang geothermal energy sa pamamagitan ng pagdrill sa mga lugar kung saan may nakatrap na mainit na tubig at singaw sa pagitan ng mga bato, mga ilang kilometro sa ilalim ng lupa. Kapag umabot ang drill sa mga reservoir na ito, aakyat ang singaw, iikot ang mga turbine at voila sa kuryente. Pero ngayon may nadiskubre ang mga siyentipiko na posibleng magpalakas pa sa sistemang ito. Ang tawag dito ay supercritical geothermal energy. Ito ang game changer. Ang proseso ay gumagamit ng tubig sa tinatawag na supercritical state. Isang kakaibang kondisyon kung saan ang tubig ay parehong likido at gas sa parehong oras. Hindi ito basta mainit. Ito ay napakainit, umaabot sa 450 degrees Celsius o halos 842 degrees Fahrenheit. Dahil sa kakaibang estado nito, kaya nitong magdala ng mas maraming init, parang condensed version ng enerhiya. Sa madaling salita, mas kaunting butas, mas maraming kuryente. Isang supercritical well ay kayang makalikha ng 10 beses na mas maraming power kaysa sa isang karaniwang geothermal well. Halimbawa, ang isang regular na well sa planta ng Svartsengi ay kayang gumawa ng 5 megawatts. Pero ang supercritical, 50 megawatts, sapat na ito para magpailaw ng halos 50,000 na tahanan. Mas matipid, mas efficient, at mas kaunting impact sa kapaligiran. At ang susi sa lahat ng ito, magma. Kung mapapababa pa ang gastos ng drilling at mapadali ang pag-abot sa mga super hot zones, pwede tayong makakuha ng mas maraming enerhiya mula sa mas kaunting hukay. Ang laki ng matitipid sa pera, sa oras, at sa pinsalang dulot sa kalikasan. At hindi lang yan. Ang mga trabahador mula sa industriya ng langis at gas ay pwede ring mailipat dito, gamit ang mga skill nila sa drilling para sa isang mas malinis at pangmatagalang hanapbuhay. At kung iniisip mong parang baliw pa rin ang ideya ng pagbutas sa bulkan, isipin mo ulit, dati, imposible ito. Ngayon, posibleng ito na ang susi sa kinabukasan ng malinis na enerhiya. Sa mga lugar kung saan may tinatagong magma, doon din naroroon ang pinaka-perpektong kondisyon para sa supercritical fluids. Nasa bingit na tayo ng isang pambihirang tagumpay. Isang libre at malinis na pinagmumulan ng kuryente. Nasa ilalim lang ng ating mga paa. Pero kung ganyan kalaki ang potensyal ng magma energy, bakit hindi pa natin ito ginagawa sa buong mundo? Ano bang pumipigil sa atin na mag-drill sa lahat ng kilalang magma chambers para tuluyan ng bitawan ng fossil fuels? Ang katotohanan, sobrang hirap at sobrang mahal. Ang pagbutas sa isang magma chamber ay may kasamang napakaraming technical at financial na balakid. At yan mismo ang gustong solusyonan ng Iceland Deep Drilling Project. Kailangan munang ma-develop ang mga teknolohiyang kayang tumagal sa sobrang init at sobrang pressure.
mga kondisyon na pwedeng lumagpas sa 1,000 degrees Celsius o halos 1800 degrees Fahrenheit. Isipin mo, kahit ang pinakamakabagong kagamitan ngayon matutunaw pa rin kung hindi dinesenyo para sa ganitong klaseng init. At hindi lang ito tungkol sa engineering. Kailangan ng panahon, malaking puhunan at matinding testing para maging praktikal at abot kaya ang ganitong klase ng enerhiya. Kahit gaano kalaki ang potensyal ng supercritical geothermal, hindi ito basta-basta maikakalat sa buong mundo hanggat wala pa tayong mass-produced na teknolohiya na kayang humawak ng ganitong init. Pero kahit may hadlang, ang malinaw, hindi lang basta butas ang ginagawa ng mga siyentipiko na ito. Binubuksan nila ang kinabukasan. Sa bawat drill na ginagawa nila, mas napapalapit tayo sa isang mundo na pinapagana hindi ng langis o uling, kundi ng init ng mismong planeta natin. At ang nalalapit na pagbabarena sa bulkan ng Krafla ay hindi lang isang scientific experiment. Isa itong milestone, isang hakbang sa pag-unawa ng magma systems, sa pag-improve ng monitoring ng mga bulkan at sa pag-tap ng geothermal energy na may pinakamataas na antas ng lakas. Oo, totoo, may panganib. Maaaring may epekto ito sa aktibidad ng bulkan. Pero higit pa roon, ang goal ng proyektong ito ay kaalaman, kalinawan at kabutihang pangmatagalan. Isipin mo to. Sa ilalim lang ng ating mga paa, may nakaimbak na napakatinding init at enerhiya. At kung matututo tayong gamitin ito ng ligtas, baka ito na ang maging susi sa malinis na kuryente para sa buong mundo. Hindi lang ito tungkol sa teknolohiya. Ito'y tungkol sa kinabukasan ng mga anak natin, ng mga susunod na henerasyon. Paano natin sila bubuhayin nang hindi sinisira ang mundong iiwan natin sa kanila? Kaya bawat hakbang patungo sa geothermal revolution ay isang hakbang palayo sa polusyon at palapit sa planetang mas masarap tirhan. At kung akala mo Iceland lang ang gumagalaw ngayon, may isa pang bansa na may sariling ambisyon. Alam mo ba na ang China nagsimula na ring maghukay? Isa ito sa magiging pinakamalalim na butas sa buong mundo. Pero ang tanong, geothermal energy rin ba ang habol nila? O may iba pa silang pakay? At higit sa lahat, ano ang maaaring madiskubre sa ilalim ng Earth na hindi pa natin handang harapin? Abangan